Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa pagmamahal na binibigay niya sa atin sa araw-araw, sa mga blessings. No? Huwag natin kakalimutan yon. Araw-araw, magpasalamat tayo sa pagising natin. So, di ba, tinuruan tayo ni Jesus Christ kung paano mag-pray. Kaya ngayon, alam na natin na paano mag-pray, no? So, ano yung una? Pupurihin natin yung tatay natin. Hingi tayo ng pagpapatawad sa kasalanan natin. At sasabihin natin kay Almighty Father na pinapatawad na rin natin yung mga nagkasala sa atin. Magpapasalamat tayo sa Kanya. At everyday yon sa mga blessings, no? Na kailangan natin para sa araw na kung anumang araw yun na nagpe-pray kayo, dahil everyday nare-replenish yung blessings ni Almighty Father sa atin. So, ituloy natin sa John chapter 3. So, last time, it was John chapter 2. So, dito sa John chapter 2, yung first miracle ni Jesus Christ, yun sa wedding in Cana. So, umaten si Jesus Christ ng wedding. Pinapakita niya na someday, tayo rin, as a church, tayo ang bride, si Jesus ang bridegroom. So, konektado rin ito. Akala natin wala nang umaten lang si Jesus Christ ng wedding. Hindi. Pinapakita rito na tayo rin magiging bride tayo bilang mga followers ni Christ. Makakasama niya tayo, magiging makukuha natin ang inheritance natin dahil ma-associate tayo kay Jesus Christ. At walang nakakapagdikta kay Jesus Christ. Kahit si Mary, hindi siya pwedeng diktahan nung time na yon. At nagalit si Jesus Christ or sumama yung loob niya dahil binastos ng mga tao yung temple of our Almighty Father. So, nung time na yun yung temple, it's structure. Yun ang church nung time na yun. Nung hindi pa ni Jesus Christ binibigay ang kanyang buhay sa cross and Calvary. Pero nung binigay na niya yung kanyang buhay in cross and Calvary as a sacrifice, nagbago na yung temple na physical temple. Hindi na yon ang temple, kundi ang temple na ay ang katawan natin dahil sa atin na maninirahan ang Holy Spirit, si Jesus Christ at si Almighty Father sa puso natin. Kaya lagi natin silang dala-dala kahit saan man tayo magpunta. Hindi na tayo kailangan pang magpunta sa building para humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Dahil pag nagkasala tayo, sa oras na yon dapat humingi tayo ng tawad. Hindi tayo kailangan pang bumili ng mga dove or cattle or mag-sacrifice ng kung ano-ano. Dahil si Jesus Christ na ang nag-sacrifice ng kanyang buhay. Kaya mapapatawad na tayo or napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. At saka si Jesus Christ, hindi niya na kailangan ng validation ng mga tao. Kaya tayo as followers of Christ, hindi natin kailangan ng validation ng tao. Ang kailangan natin ang validation ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Kung tama yung ginagawa natin o hindi. So kahit anong sabihin sa atin ng tao, baliwala sa atin yon. Basta tayo, nagbabasa tayo ng Bible, sumusunod tayo sa tatay natin kung ano ang nakasulat sa Bible. So dito tayo sa John chapter 3. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. So merong Pharisee, no?
na binanggit dito sa Bible ni John, na may isang Pharisee na mataas ang tingin kay Jesus Christ. Kaya, lumapit siya kay Jesus Christ. Member si Nicodemus ng Jewish Ruling Council. Ibig sabihin, mataas ang kanyang pwesto. Or, meron siyang authority sa Jewish Ruling Council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. So sabi ni Nicodemus kay Jesus, gabi nagpunta si Nicodemus kasi madilim. Nung time na yun, walang kandilan. Walang ilaw. Kaya gabi siya nagpunta kay Jesus Christ kasi makikita siya ng ibang mga Pharisees. Medyo takot si Nicodemus, pero gabi yun, no? Kaya medyo malakas ang loob ni Nicodemus na lumapit kay Jesus Christ. Dahil alam naman natin na pag gabi, madilim, walang electricity ng time na yun. So, ang daladala lang ng mga tao is a lamp. So, pag may nakakitang tao sa kanya, papatayin lang niya yung lamp para hindi na siya makita. No? So, hindi siya makikita ng tao. Kaya, gabi siya nagpunta kasi ayaw niyang may makakita sa kanya. Dahil mataas nga yung kanyang katungkulan at isa siyang Pharisee. So sabi niya ngayon, Rabbi, or teacher, we know that you are a teacher who has come from God. Alam namin, no? Alam namin na ikaw ay galing sa Diyos. Ikaw ay isang teacher at galing sa Diyos. Kasi yung mga pinaperform mo ng miracles and signs, hindi yun magagawa ng kahit sino man kung hindi siya galing kay Almighty Father. At kung hindi niya kasama si Almighty Father. So naniniwala si Nicodemus sa kanya, although si Nicodemus takot siya. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So sinabi to ni Jesus Christ, walang makakakita sa kingdom of God or heaven or baka kasama si Almighty Father kung hindi siya magiging born again. Hindi to yung born again na sasali ka, magiging born again ako. Hindi yung kasi nagiging kasabihan na yun, na ay magiging born again ako, magpapabaptize ako para maging born again ako. Ang ibig sabihin ito, ipanganak magmuli. Ano ba yung ipapanganak magmuli? Pag ipinanganak ka magmuli, isa ka ng bagong tao. Hindi ka na dating makasalanan. Kasi, yung mga taong nagsasabi na born again ngayon, may mga denominasyon pa rin sila. Iba-iba pa rin ang member ang kinasasaniban nila na congregation. At may animosity pa rin ang bawat congregation or bawat denomination sa isa't isa. Alam niyo ba yon? Na pag nabanggit ko na pag umattend ka sa ganung congregation, doon ka ba umattend? Dito ka na sa amin, dito ka lang umattend. Nagkakaroon ng ganun pa. So, kung alam natin na isang tayo Christian, matuwa tayo, ba't pa natin kukunin na dito ka lang sa amin umattend? Bakit pa? Alam naman natin na kay Christ siya, no? So, wag ganun. Tanggalin natin sa isip natin yun or sa gawin natin yun dahil tayo ay Christian. Iisa tayo ng puso. Iisa ang ating Diyos. Iisa ang ating Savior. At iisa ang Holy Spirit na nananahan sa puso natin. Kaya, kung born again ka, wala na sa atin yung dating pag-uugali natin na swapang tayo, na ganid tayo, na dating sumusubay tayo kay Almighty Father. Kaya, sinabi ni Jesus Christ dapat, ang tao kasi pag pinanganak, bata pa lang, di ba binanggit ko sa inyo dati na nung bata ako, binigyan kami ng panaksak, nag-aaway kami ng ate ko, binigyan kami ng panaksak, tapos, sige, magsaksakan kayo. Sabi nung, nakalimutan ko na kung sila yung sabi na magsaksakan daw, binigyan kami ng kutsilyo, magsaksakan daw kami. Syempre, bata ako noon. Magsasaksakan daw kami. Saan ko kaya titirahin tong ate ko? So, bata pa lang, may ganong isip ang mga tao. Ha? Bata pa lang, may sinungaling na. Alam niyo ba yon?
Ha? May mga batang marunong na magsinungaling na kahit 3 years old nagsisinungaling na, 2 years old nagsisinungaling na. May nabasa ako sa internet, no? Totoo to. 7 years old pa lang yung bata, nang rape siya ng 3 years old. Sa ibang country, 7 years old. So, nagkakaroon na ng kasalanan ang tao kahit bata pa lang. Kaya, pag itinanggal na natin ang ating dating gawi, tayo ay bago ng nilalang. Hindi na tayo gagawa ng masama. Kasi kung kahit bata pa tayo, masama na tayo. Alam niyo, nakakagawa na tayo ng kasalanan, di ba? Nangaaway na tayo ng kapwa-tao natin. Nagkakaroon na tayo ng isip ng galit. Nung bata pa lang tayo. Kaya, sinabi ni Jesus Cristo na kailangan tayong ipanganak na magmuli. So verse 4, how can someone be born when they are old? Paano ba may papanganak uli ang isang tao kung matanda na siya? Sabi ni Nicodemus. Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. So sabi ni Nicodemus, paano ba? Hindi naman pwedeng bumalik ulit ang mga tao sa womb ng kanyang mother para ipanganak siyang muli. Sabi ni Nicodemus. So, maikli ang utak ni Nicodemus, no? Excuse me. Hindi malawak ang utak ni Nicodemus kahit na Pharisee siya, kahit member siya ng Jewish ruling council. Hindi broad yung knowledge niya. Wala siyang wisdom kahit member siya ng ruling council. Si Nicodemus. Pero si Jesus Christ, alam dahil siya ay anak ng Diyos, si Jesus Christ, at siya ay Diyos. Kaya, ang sabi ni Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Walang makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi sila pinapanganak sa tubig at spirit. Ano ba yon? Yung water, sinisimbolize nun is cleansing. No? Sinisimbolize nun yung paglilinis ng tao. Maging malinis. Okay? At yung spirit ay ang Holy Spirit na dapat manahan sa atin. Kaya dapat maging malinis tayo, makleanse tayo, at manahan sa atin ang Holy Spirit. Itong sinasabi ni Jesus Christ. Dapat nasa sa puso natin lahat, ang Holy Spirit para makapasok tayo sa kaharian ni Almighty Father. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Yung laman, nanganganak yun ng laman. Pero ang Spirit gives birth to spirit. Nagiging kaisa ng Holy Spirit yung spirit natin. Okay? Ito ang ibig sabihin ng verse 6. Dapat maging kaisa ng Holy Spirit, yung Spirit na nanahan sa atin, maging malinis din tayo. Para yung Holy Spirit nasa atin, maging kaisa tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Huwag kang magulat nung sinabi ko na dapat ikaw ay maipanganak na magmuli. At saka ang spirit, ang hayop, wala siyang spirit. Okay? Walang spirit ang hayop. Ang hayop, gumagawa lang siya. Meron siyang flesh na gaya natin. Pero, ang spirit, wala siya. So, walang makakapasok na hayop in heaven. Tao ang makakapasok in heaven kung sa kanya nananahan ang Holy Spirit. Dahil yung spirit niya mapupunta in heaven. Pero yung hayop, hindi. Okay? Walang makakapunta na hayop. Kasi may mga movies, no? Or may mga kasabihan na hindi, nasa heaven na yung dog ko. Hindi mapupunta walang dog sa heaven. Ha? Ang dog nga, di ba, kino-consider dito sa Bible na madumi. So, walang mga hayop in heaven.
Hindi natin na kailangan ng hayop noon. Mas importante kay Almighty Father, tayo. Tayo ang kanyang anak at tayo ang kanyang kawangis. Kaya tayo ang gusto niyang dalhin in heaven. Hindi ang mga hayop. Kaya ang mamahalin natin, kapwa-tao natin, higit pa sa mga hayop. Higit pa sa nature. Kasi yung iba ay magdedemanda kayo ng tao dahil sinira yung kabundukan. Bakit mas mahal niyo yung kabundukan? Mas mahal niyo yung environment kaysa sa tao? Yung tao, ginagamit yung environment para mabuhay sila. Bigay ni Almighty Father, lahat ng mga nandito na atin, i-utilize natin para mabuhay tayo. Bigay tayo ni Almighty Father. Kung nasira man to, si Almighty Father ang makakapag-restore. Hindi mare-restore ng tao ang mundo. Si Almighty Father lang dahil siya ang nag-create ng mundo. So kahit ano pa ang gawin ninyo na i-restore natin yung ganyan, hindi nyo mare-restore. Kung ayaw ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya ang mamahalin natin, tao. So, dapat may panganak tayong magmuli. Kung pinanganak tayong magmuli, ang mamahalin natin, tao, hindi hayop, o hindi kung ano pa bang bagay sa mundo na to, kundi tao, at si Almighty Father. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Yung hangin, kahit saan napupunta siya, naririnig mo ang tunog ng hangin. Pero hindi mo alam kung saan galing o saan to papupunta. Ganon din ang mga tao na ipinanganak ng Spirit. So, kung nasa sa atin ng Spirit, yung Holy Spirit, yung pagbagong nilalang na tayo at nasa sa atin ng Holy Spirit, pag kinuha na tayo ni Almighty Father, hindi na tayo makikita, kundi na kay Almighty Father na tayo. Dahil tayo ang kanyang creation, anak niya tayo. Kaya ganito ng Spirit, hindi nakikita ang Spirit, pero alam natin na mayroong Spirit dahil yung mga signs and wonders na nakikita natin, nararamdaman natin bilang isang follower ni Christ. Nararamdaman niyo ba as follower of Christ yung Holy Spirit? Yung Holy Spirit nagwo-work sa atin up to now. Pag nababago ang isip natin, nababago ang puso natin at nagiging maayos tayong tao na sinusunod natin ang tatay natin, tsaka si Jesus Christ, Holy Spirit is at work in our hearts. Pag nagpe-pray tayo, hindi natin alam kung anong mangyayari sa prayer natin, pero nagtitiwala tayo. So, yung pagtitiwala na yon sa tatay natin, meron tayong faith, isa sa mga gifts of the Holy Spirit yon. How can this be? Tanong ni Nicodemus sa verse 9. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and you do not know, and you do not understand these things. So sinabi ni Jesus, teacher ka ng Israel. Pero hindi mo naiintindihan itong mga bagay na to. Very truly, I tell you, we speak of what we know and we testify to what we have seen, but still, you people do not accept our testimony. So sinabi ni Jesus Christ, sinasabi ko ang mga bagay na alam ko at tinatestify ko yung mga bagay na nakikita. Pero kayo ng mga tao, hindi niyo pa rin matanggap yung testimony. Yung sinasabi ni Jesus Christ, hindi pa rin matanggap ng mga tao. Yung nandito sa Bible, up to now, hindi pa rin matanggap ng mga tao. Yung testimony ni Jesus, yung testimony ng mga prophets, yung testimony ng mga disciples, up to now, hindi pa rin matanggap ng mga tao. So, ganun din si Nicodemus, hindi rin niya maintindihan.
So, paano maiintindihan? Kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan natin si Jesus Christ. Kailangan tayong mabago. Kailangan nating ibigay ng buo yung trust natin sa tatay natin at saka kay Jesus Christ para maintindihan natin ang mga salita niya. Para maintindihan natin ang Bible. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Sabi ni Jesus Christ, nagsasalita ako sa iyo ng mga bagay dito sa lupa, pero hindi mo naiintindihan. Paano na kung ang sabihin ko ay yung mga bagay na nasa langit? Mas lalong hindi mo ko maiintindihan. Kung yung bagay lang na nandito sa lupa, hindi mo naiintindihan, paano pa yung mga bagay na heavenly things, yung nasa langit, yung mga bagay na hindi nakikita sa ngayon. Sa ngayon, hindi natin nakikita, nandito tayo sa lupa. Pero darating ang araw, makikita rin natin yon as followers of Christ. Dito sa verse 13, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven. Walang manggagaling sa heaven except the one who came from heaven. Walang nakapunta sa heaven, kundi yung galing sa heaven, the Son of Man. Si Jesus Christ yun. So galing siya kay Almighty Father, bumaba siya dito sa lupa. At nasasabi niya ang mga bagay ng heavenly things. Maraming wisdom si Jesus Christ, full of wisdom si Jesus Christ. It's because He came from the Almighty Father. He is the Son of God and the Son of Man. Kaya maraming alam si Jesus Christ, at since from the beginning, nung create ang mundo na to, kasama na ni Almighty Father si Jesus Christ, dahil anak ni Almighty Father, kaisa-isang bugtong na anak ni Almighty Father, si Jesus Christ. So, yung pagiging isang born again, hindi yun dahil sa nagpa-baptize ka ng water, no? Kundi symbolic yung water. Yung kasama ni Jesus Christ na napako sa cross, na yung gawa ng insurrection, kaya siya napako sa cross, no? Dalawa sila na magnanakaw. Isa ron ay nakasama ni Jesus Christ in heaven, kahit hindi siya nabaptize ng water. Pero, na-born again siya. He was born again because, he became a born again because, why? Naiba yung puso niya. Nagkaroon siya ng faith kay Jesus Christ. Nagtiwala siya. Kaya siya ay naging isang bagong nilalang. Kahit nakapako siya sa cross kasama ni Jesus Christ, naging bagong nilalang siya dahil sa pagtitiwala niya kay Jesus Christ. Kaya yung water, symbolic lang yon. Ibig sabihin nun, na-cleansed. Yung water na-cleansed ka, ibig sabihin ng water. So sa pagtitiwala ng magnanakaw na yung nakasama ni Jesus Christ na nakapako sa cross, nagtiwala siya kay Jesus Christ, na-cleanse siya sa kanyang kasalanan. Dahil nagtiwala siya, nagkaroon siya ng pananampalataya kay Jesus Christ. Dito tayo sa verse 14. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. So, si Moses binanggit ni Jesus. Yung snake na itinaas, no, sa wilderness, alam niyo na yung istorya nun, di ba? Babalikan ba natin uli yung story nun? Balikan natin, ano, baka babasahin nyo. Nabasa nyo na ba? Sa Numbers 21, Book of Numbers, chapter 21, verse 4.
Then the people of Israel set out from Mount Hor, taking the road to the Red Sea to go around the land of Edom. But the people grew impatient with the long journey, and they began to speak against God and Moses. Nagalit yung mga tao, naging impatient sila, kasi iikot na naman sila, haba-haba ng nilalakad nila. Isinadya ni Almighty Father yun. No? Yung pahahabang paglalakad ng mga Israelites. Why have you brought us out of Egypt to die here in the wilderness? They complained, there's nothing to eat here and nothing to drink, and we hate this horrible manna. Imbis na maging grateful sila and thankful for the manna every day na binibigay ni Almighty Father, sabi nila galit sila sa manna, nagsasawa na sila. So the Lord sent poisonous snakes among the people, and many were bitten and died. Then the people came to Moses and cried out, we have sinned by speaking against the Lord and against you. Pray that the Lord will take away the snakes. So Moses prayed for the people. Dahil sa pagreklamo nila, nagpadala ngayon si Almighty Father ng poisonous snakes, mga vipers. Kinagat sila at namatay ang iba sa kanila. Pero lumapit sila kay Moses, umiiyak sila. Nagkasala kami kay Almighty Father, kay Lord, at sa iyo, Moses. Ipag-pray mo naman, natanggalin ang mga snakes. Kaya ang ginawa ni Moses, nag-pray siya para sa mga tao. And then the Lord told him, no? Ipinag-utos ni Almighty Father kay Moses, make a replica of a poisonous snake and attach it to a pole. All who are bitten will live if they simply look at it. So Moses made a snake out of bronze and attached it to a pole. Sa utos ni Almighty Father. Then anyone who was bitten by a snake could look at the bronze snake and be healed. No? So, yung lahat ng mga nakagat ng ahas, titingin sa snake na nasa pole para gumaling sila sa kanilang pagkakagat ng ahas. Alam niyo na siguro ang itsura ng caduceus. Ito ang caduceus, okay? Yan yung caduceus. Iba-ibang klase ng forma ng caduceus. Nakikita niyo ba may snake? May snake, di ba? Yan, na nasa pole. Yan yung caduceus. So ngayon, pag bibili kayo ng gamot sa drugstore, may ganito. Pag nagpupunta kayo sa ospital, may ganito. Pag ang symbol ng mga doctors ay ito, caduceus. Mali ang interpretation ng mga tao sa caduceus. Okay? Hindi ang ahas mismo ang nakakagaling, kundi ang nakakagaling yung i-acknowledge ng mga tao na nagkasala sila. Tingnan nila kung sino ang kumagat sa kanila, bakit sila namamatay. Kasalanan ang ibig sabihin nito. At yung nanukso kay Eva ay ahas, di ba? Kaya nagkaroon ng kasalanan ng mundo na unang tinukso si Eva. So ahas ang nagsisimbolize ng kasalanan. So, ito yung caduceus. Ngayon, si Jesus Christ, siya rin, may papako, may lalagay sa pole, gaya ng ahas. Si Jesus Christ na ilagay din sa pole, dun sa cross in Calvary. He will be lifted up also. Sabi niya dito, so the Son of Man must be lifted up. Parang yung snake sa wilderness. Para kung titingin tayo kay Jesus Christ, masasave tayo. Siya ang Redeemer natin. Dahil si Jesus Christ, inako niya yung kasalanan natin. He made him who had no sin become sin so that in him we might become, ano nga yun? We might become the righteousness of God. Naging symbolic si Jesus Christ kasi naging criminal si Jesus Christ. Inakusahan siya ng isang malaking crime kaya pinatay siya sa cross in Calvary.
Tinanggap ni Jesus yun para tayo ay masave. Napakalaking sakripisyo ni Jesus Christ. Napakasakit. Ikaw na taong malinis, anak ka ng Diyos, aakusahan ka ng karumal-dumal na krimen at paparusahan ka bilang isang kriminal. Alam ni Jesus yan. Bago pa man siya ipanganak sa mundong ito. Bago pa man mailagay ang punla sa womb ni Mary. Bago pa man tayo mag-create. Alam na ni Jesus yan. Alam na ni Almighty Father yon. Hindi pa lang dumarating ng time na yun sa Old Testament si Jesus Christ. Kasi may mga inaayos pa si Almighty Father. Laging nasa process. Paayos ang gusto ni Almighty Father. Kaya nung time na to, na sinulat ni John, nang dumating si Jesus Christ dito, sinabi niya to, alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Tanggap niya yon para sa atin, dahil mahal tayo ni Jesus Christ. Mahal niya si Almighty Father. At mahal tayo ni Almighty Father. At susundin ni Jesus Christ ang gusto ng tatay niya, dahil mahal niya yung tatay niya. At mahal niya rin tayo. That everyone who believes may have eternal life in Him. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dito pa sa Isaiah 53, verse 4 up to 6, no? Surely He took up our pain and bore our suffering, si Jesus Christ to. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Lahat ng kasalanan natin sa Kanya ibinigay, kay Jesus Christ. So si Jesus Christ ang pag-asa natin para makuha natin ang inheritance natin. Andito tayo sa verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So familiar na tayo dito bilang follower ni Christ, yung John 3:16, na ibinigay ni Almighty Father ang kanyang kaisa-isang anak. Kung sino man ang maniniwala kay Jesus Christ, hindi mamamatay, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito lang, sinasabi dito na si Jesus Christ ay isang Diyos. Anak siya ni Almighty Father. At siya ay Diyos din. Dahil kung sinang maniniwala sa Kanya, hindi mamamatay. At bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kayo ba, no? Ano bang apelido niyo? Example ako na lang. Kunyari, Fabian. Fabian, no? So, kung yung tatay ko, Fabian, ako, Fabian, yung mga susunod sa akin, Fabian din. So, lineage yun, no? So, si Almighty Father, God siya. So, yung anak niya, God din. Okay? Si Jesus Christ, God din. Pero, ang mga anak ni Almighty Father, malilinis. Malinis si Jesus Christ. Kaya, God siya, si Jesus Christ, kahit minsan hindi siya nagkasala. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Si Almighty Father, hindi niya pinadala dito si Jesus Christ para i-judge tayo. So, hindi na tayo ginajudge ni Almighty Father, kundi pinadala niya si Jesus Christ
para iligtas tayo, iligtas ang mundo na to sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya kung gusto natin maligtas, lalapit tayo kay Jesus Christ. Siya ang ating only Redeemer, only Savior. Wala nang iba, wala nang yung mga taong namatay na hindi si Mary, hindi si John the Baptist, hindi si John the Evangelist, hindi si Matthew. Hindi, walang ibang pangalan, only Jesus. Whoever believes in Him is not condemned. Hindi na mapaparusahan kung sino man ang nagtitiwala at naniniwala kay Jesus. But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Pero kung hindi ka maniniwala, na-judge ka na sa umpisa pa lang kasi hindi ka naniniwala na si Jesus Christ ang makakapag-save. Hindi ka naniniwala na si Jesus Christ ang Savior. Kaya merong mga denomination dyan na sinasabi na si Jesus Christ ay prophet, hindi kayo masisave. Kasi prophet lang sa inyo si Jesus Christ. Hindi kayo naniniwala na Diyos si Jesus Christ. Hindi kayo naniniwala kay Almighty Father sa sinasabi niya dito sa Bible. Testimony ito ng mga tao. Apostles and disciples and those who love God and Jesus. Kaya dapat tayong maniwala kay Jesus. Mahalin natin si Jesus. Gaya ng pagmamahal natin kay Almighty Father. Dahil natutuwa si Almighty Father pag ina-acknowledge natin si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, mahal na mahal ni Almighty Father. This is the verdict. Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds are evil. Ito ngayon, sabi dito sa verse 19. Yung ilaw ay dumating dito sa mundo. Si Jesus ang ilaw. Pero hindi sila naniniwala kasi mas gusto ng mga tao sa kadiliman kaysa sa ilaw. Kasi ang mga gawa nila ay puro kabuktutan or wickedness or evil things ang gawa nila lahat. Ang gusto ng sa kadiliman. At bakit gusto ng mga gumagawa ng tungkol sa ng mga wicked people ang kadiliman? Kasi pag nasa dilim, hindi na expose ang kanilang mga gawain. Laging in secret, laging may takip. Kaya gusto ng mga wicked people ang kadiliman. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Ma-expose ang mga taong mahilig sa kadiliman kasi ayaw nilang ma-expose sila, kaya gusto lang nilang mag-stay sa kanilang mga kasalanan. Gusto nila mag-stay sa kasalanan para masatisfy ang flesh nila. Paano ba nasasatisfy ang flesh? Power sa mundo na to, karangyaan sa mundo na to, at yung lust ng katawan natin at lust natin sa mga bagay na gusto nating angkinin. May expose lahat yon. Dahil kung pupunta sa light ang mga mahilig sa kadiliman, ay ayaw nila ma-expose sa light, or ayaw nilang malaman ng mga tao ang kanilang mga maling gawain, kaya gusto nila laging nasa dilim. At yung dilim na yon ay kay Satanas yon, sa demonyo. But whoever lives by the truth comes into the light. Pero kung sino ang namumuhay sa katotohanan, lalapit siya sa ilaw. So kung tayo as followers of Christ, gusto natin sa ilaw, lalapit tayo sa ilaw. Aaminin natin yung kasalanan natin. I-acknowledge natin yung kasalanan natin. Lalapit tayo kay Jesus Christ para kahit
alam ng tao yung kasalanan natin, hindi na tayo condemned. Kasi pinatawad na tayo ni Jesus Christ. Pinatawad na tayo ng tatay natin. Kaya may makikita din yun, no, na sa mga kulungan, inaamin nila yung kasalanan nila at lumalapit sila kay Jesus Christ. Inaamin nila yung kanilang kasalanan para maging free sila. Maging malaya. Kasi pag nasa kasalanan ka, nakakulong ka sa kasalanan. Pero pag kay Jesus Christ, merong freedom. Kita mo na lahat, maliwanag ang paningin mo. Hindi na puro kadiliman. Hindi na puro kasamaan ang nakikita mo, kundi puro pagmamahal na lang, puro liwanag. Kasi kung gusto mo sa kadiliman, puro kasamaan na makikita mo sa mundo na to. Mga away ka ng tao, mag-iisip ka ng masama sa tao, kung ang gusto mo sa kadiliman at ang puso mo ay puno ng kadiliman. So that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Walang matatago kay Almighty Father. Kahit magtago sa dilim yung mga taong nagkakasala, hindi pa rin natatago yun. May tatago man nila yun sa kapwa-tao nila, no? Sa kapwa-tao natin, may tatago natin yung kasalanan natin na ginagawa natin sa dilim. Pero kay Almighty Father, kita pa rin yun. Walang matatago. Kaya tayo, na follower ni Christ, mamumuhay tayo sa katotohanan na aminin natin yung totoo. Yung totoo. Kahit masakit, i-ano natin, yung responsibility natin, tanggapin natin. Yung panghuhusga ng tao, tatanggapin natin yun. Aaminin natin yung kasalanan natin. Dahil ginawa natin eh. I-acknowledge natin, oo, nagkasala ako, pero nagpapasalamat ako kay Almighty Father, kay Jesus Christ, dahil pinatawad nila ako. Pinalaya nila ako sa kasalanan. At ngayon, masaya ako. Dahil kay Jesus Christ, meron akong pag-asa. Magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kahit na nagkasala ako dati, ngayon, hindi na ako condemned. Dahil to sa pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Sa verse 22, after this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside where he spent some time with them and baptized. So natapos na yung usapan nila, no? Ni Nicodemus. So nagpunta ngayon sa Judean countryside si Jesus kasama yung kanyang mga disciples at nagbaptize ng sila, no? Nagbaptize ng water. Pero, dito sa may John chapter 4 verse 2, makikita natin na si John chapter 3 verse 22. Pero dito naman sa John chapter 4 verse 2, Jesus did not baptize people with water, but his disciples were the one who baptized people with water. So, hindi nagbaptize si Jesus ng siya mismo ang nagbabaptize ng water, si Jesus hindi. Kundi, yung mga disciples niya, tinuruan niyang mabaptize. Ngayon, nung natuto magbaptize yung mga disciples niya, symbolic kasi yung water, no? Kasi yung tao, kailangan ng visual. Naiintindihan natin? Para lalong maintindihan ng tao, kailangan ng visual. Kaya kailangan ng water. O ito, water ito, malilinis ka sa kasalanan mo. Ngayon, pag nalinis ka sa kasalanan mo, bagong nilalang ka na visual yung kailangan ng tao yun, yung mga taong hindi nakakaintindi. Kaya hanggang ngayon, may mga taong kailangan nila ng visual, kaya ginagamit pa rin natin ang water hanggang ngayon para ipakita sa tao or i-announce sa mundo na follower tayo ni Christ. Pero may mga tao na kahit nagbaptize sila ng water at sinasabi nila na
naging bagong nilalang na sila at naging follower na sila ni Christ, kung nagkakasala pa rin ang tao, hindi ka bagong nilalang. Kaya dapat lagi na tayong magpe-pray. At kasi may mga alam mo yun, na-stumble or nagba-backslide, no? Nawawala sila sa tamang direksyon. Saka natin pag-usapan yan, ano? Kasi nandito pa tayo. Malawa kasi. So, hindi si Jesus ang nag-baptize, no? Kundi ang kanyang mga disciples. Sinuruan lang ni Jesus. Pero dito sa verse 22, sinabi nag-baptize. So, ibig sabihin, group kasi sila, magkakasama sila. So, tinuturuan niya ngayon mag-baptize yung mga apostles and disciples niya. Now, John also was baptizing at Aenon near Salem because there was plenty of water and people were coming and being baptized. So, lumalapit yung mga tao. Gusto nilang maging bagong nilalang din, maging malinis ng kanilang kasalanan. This was before John was put in prison. So ito ay si John the Baptist, yung nasa verse 23. So si Jesus Christ, yung kanyang mga disciples, nagbabaptize ng water. Pati si John the Baptist din, nung time na hindi pa siya nakukulong, no? Nagbabaptize din siya ng water. Kasi maraming water sa Salem. At saka lumalapit sa kanyang mga tao at nagpapabaptize. This was before John was put in prison. So bago pa maipasok sa kulungan si John. An argument developed between some of John's disciples and a certain Jew over the matter of ceremonial washing. So nagkaroon ng kasagutan, yung kaalitan, yung mga disciples ni John at saka may mga Jew na nakaaway din, ano, or sagutan lang, hindi naman yung away talaga, argue lang tungkol sa ceremonial washing. So lumapit kayo sila kay John the Baptist. Pero din sa Bible walang the Baptist na nakalagay, no? John lang. Pero para lang iba natin ang pangalan kasi kay John the Evangelist, kay John the Baptist. Kaya lang natin nilalagay para malaman natin na magkaiba sila na tao. They came to John and said to him, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, look, he's baptizing and everyone is going to him. So, yung mga tao, nagpupunta kay Jesus Christ at sa kanyang mga disciples. So, gustong gumawa ng division. Gustong gumawa ng away, no? Kasi may nakipag-argue yung mga disciples ni John sa may mga Jew. Ngayon, lumapit sila kay John. Gusto nila magkaroon ng issue. Gusto nila magkaroon ng issue si Jesus at saka si John. Okay, ganyan kasama ang tao noon pa man hanggang ngayon. Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, look, he's baptizing and everyone is going to him. So, titingnan mo, John, no? Yung, di ba nag-testify ka? Ngayon, sa kanya lahat nagpupunta, yung mga magpapabaptize, sa kanya lahat. At ito ngayon nasagot ni John. To this, John replied, a person can receive only what is given them from heaven. Ang tao, makaka-receive lang siya ng mga bagay kung ano lang ang binigay sa kanya ng heaven, ng langit, sabi ni John. You yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but I am sent ahead of him. Kayo mismo, no? Alam ninyo na hindi ako ang Messiah, sabi ni John the Baptist. Pero ako ang nauna na isinent para sa kanya dahil to pave the way for his coming. I am sent ahead of him, sabi ni John the Baptist. Etong si John the Baptist, no? Locust and honey lang, di ba, ang nakakain niya? Kung sa ngayon, maraming mga tao ang magsasabi, bakit locust and honey lang kinakain niya paulit-ulit? Ano yan? Nasa autism spectrum ba yan? Lagi na lang ganun ang tao. Pag may nakitang kakaiba ang mga tao, laging sasabihin na may sakit ba yan? May disorder ba yan? Ganun ka-judgmental ang mga tao para lang matanggal ang
Ganun, para lang matanggal yung pagkakaiba ng isang tao. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang mga tao. So kung sa ngayon, may mga tao at nabubuhay si John the Baptist, sasabihin ng mga tao, autism spectrum yan, tinan mo, kinakain lang yan na locos at honey. Ganun ang tao, masama ang isip ng tao. Isiningit ko lang yan, ano? Kasi si John the Baptist, ganun lang siya eh. Locos and honey lang ang kinakain niya. At saka, hindi siya nakikipag-usap ng walang kwenta. Laging malalalim makipag-usap si John. To this, John replied, a person can receive only what is given them from heaven. O, tingnan mo yung sagot ni John. Malalim mas magsalita si John. Yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but I am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. Ano ibig sabihin nito? The bride belongs to the bridegroom. Ang church, he belongs to Christ. So ang church belongs to Jesus. So tayo ang church, tayo ang bride, we belong to Jesus. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. So, ito, hinahalin tulad ni John the Baptist ang sarili niya sa isang kaibigan na uma-attend ng wedding. Na nakikita niya na yung bridegroom, si Jesus Christ, nag-iintay at nakikinig sa kanya. At masaya siya pag narinig niya ang boses ng bridegroom's voice. So, si John to, masaya siya. At narinig niya ang boses ni Jesus. Siya ang isang kaibigan na uma-attend ng wedding ng bride para makita yung bridegroom. That joy is mine, sinabi ni John the Baptist. Yun ang ganong klaseng kaligayahan meron ako. Na isa akong kaibigan na gusto kong makita habang si Jesus ay nag-aantay, no? At kasama ang kanyang bride. At nakikinig ako para sa kanya, kaya masaya ako. And it is now complete. At ngayon ay kumpleto na. Sinabi ni John the Baptist, kumpleto na ang kanyang misyon. Dumating na si Jesus Christ. Kumpleto na ang misyon niya. Inamin niya dito. Dahil alam niya na ang misyon niya ay ang antayin ang Messiah at may proclaim sa mundo. Dahil si John the Baptist ang witness na pinili ni Almighty Father in the form of Elijah, na parang si Elijah. Yun, in the form of Elijah, parang si Elijah na prophet. He must become greater. Kailangan niyang maging great. At ako, kailangan ko namang, kailangan ni Jesus Christ na siya ang makilala ng mga tao. At ako naman ay magiging less. Hindi ako importante. Kailangan ang importante si Jesus Christ. Hindi ako importante. I must become less. Dahil si Jesus Christ, kailangan siya kailangan maging importante dahil siya ang Messiah. Sabi ni John. Kaya mahal din ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Si John the Baptist. The one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. So ito sinasabi ni John, kino-compare niya yung sarili niya kay Jesus Christ na magkaiba sila. The one who comes from above is above all. So si Jesus Christ na galing sa above, galing sa heaven, ay nasa itaas. The one who is from the earth, kung sino man ang galing sa mundo, ay hanggang sa mundo lang. And speaks as one from the earth. At nagsasalita lang tungkol sa mga bagay sa mundo na to. So siya yun, nagsasalita lang siya tungkol sa mga bagay sa mundo kasi galing lang siya sa earth. Pero si Jesus Christ, galing siya sa above, kaya siya ang dapat na
bigyan ng parangal si Jesus Christ. The one who comes from heaven is above all. So ito si Jesus Christ, na siya ang galing sa heaven at siya ang above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. So sinasabi ni John, testify si Jesus Christ kung ano ang kanyang nakita at nadinig. Pero walang nag-accept ng kanyang testimony, sabi ni John the Baptist tungkol kay Jesus Christ. Whoever has accepted it has certified that God is truthful. Kung sino man ang tumatanggap nito, certified yon na si Almighty Father ay truthful. Totoong totoo. Yun ang makakapag-verify na si Almighty Father ay totoo. For the one whom God has sent, kung sino man ang pinadala ni Almighty Father, speaks the word of God, the words of God, for God gives the Spirit without limit. So, pinapatungkulan dito ni John si Jesus Christ. Siya ang galing kay Almighty Father. At siya nagsasalita tungkol sa salita ng Diyos or sa salita ni Almighty Father. For God gives the Spirit without limit. Kasi si Almighty Father, binibigay niya ang Holy Spirit ng walang limit. Binibigay niya ang Holy Spirit ng buong buo. Walang, hindi limitado. The Father loves the Son and has placed everything in His hands. So si Almighty Father, mahal na mahal siya. Si Almighty Father, mahal na mahal niya si Jesus Christ. At inilagay niya lahat sa kamay ni Jesus Christ, ang authority and power. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Kung sino man ang naniniwala kay Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung sino man ang nag-reject o umayaw kay Jesus, hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang galit ng Diyos ay mananatili sa kanila. Kaya lang nawawala ang galit ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ, dahil magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Hindi mawawala ang galit ni Almighty Father kung hindi tayo magtitiwala kay Jesus Christ, dahil si Jesus Christ ang padala niya dito sa mundo para iligtas tayo sa kasalanan natin. Napakabait ni Almighty Father. Kaisa-isa niyang bugtong na anak, ipinadala niya para sa atin. Sino ba tayo, napakadami nating kasalanan, pero mahal niya rin tayo dahil creation niya tayo. At hindi magbabago yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Forever yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Ang dapat lang natin gawin, piliin natin si Almighty Father, piliin natin si Jesus, magtiwala tayo kay Jesus para matanggal yung galit ni Almighty Father, para mapatawad tayo sa kasalanan natin, para masave tayo, para makuha natin ang inheritance natin, makasama natin ang tunay na pamilya natin. Dahil yon ang plano ni Almighty Father. Nandito tayo sa lupa para i-purify tayo, para tayo maging perfect gaya ni Jesus Christ. Kaya yung yapak ni Jesus Christ ang susundan natin. Dahil napagdaanan ni Jesus Christ lahat ng pasakit, kahit na gawin siyang kriminal, kahit na ipako siya. So kung sa ngayon lethal injection yon or pugot ng ulo, decapitation, or dati silya elektrika. Pero nung time nung kay Jesus, ipinapakita pa sa buong tao, sa buong mundo, kung paano siya patayin. At yun ay yung ipako siya sa cross. Ipinahiya pa siya. Sa ngayon, humane pa. Yung parusa sa mga tao na nakagawa ng mga rapist, humane pa yung ginagawa ngayon no?
tinatago pa. So, noon time na yon si Jesus Christ, kahit wala siyang kasalanan, ipinahiya siya. Nagpasalamat tayo sa tatay natin at maging grateful and thankful tayo forever. At kay Jesus Christ, huwag natin kakalimutan. Magdasal tayo kay Jesus Christ. Humingi tayo ng tawad kay Jesus Christ na nagpapatawad din siya ng kasalanan. Gaya ni Almighty Father. Iisa sila ng hangarin, iisa sila ng puso. At ipapadala sa atin ng Holy Spirit pag hiningin natin yun sa tatay natin at saka kay Jesus Christ, ipapadala nila ang Holy Spirit sa atin. Para magkaroon tayo ng strength araw-araw. Dahil hindi biro yung mga bagay na na-experience natin. Si Jesus mismo ang nagsabi na mahirap mamuhay sa mundo na to. Dahil sa mundo na to, puro pasakit ang trials and tribulations sa mga experience natin. Pero dahil na-overcome niya ang mundo, tayo rin ma-overcome natin. Thank you and God loves us all so much.